Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang awa at biyaya sa atin at ang inyong napakinggan ay galing po sa ministry ng ating kapatid na si Brother Jem Gahete. Search nyo ho sa YouTube, Pianistang Kristiyano, and then like those videos and subscribe at napakaganda ng mga instrumental na mga Christian hymns na kanya pong pinapublish almost every week po merong bago. So yan po ay maging malaking tulong at blessing po sa atin and very useful sa meditation or kung ikaw ay nagda-drive or naglalaba, namamlansya, pwedeng tumutugtog yan sa background and it is a very, very great blessing. Thank you po, Per Gem, sa ministry po ninyo na ito. Well, muli ho, welcome ang bawat isa sa atin hong gawain. This is our time in the Word, the ministry of Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron pa rin tayong kalayaan at kakayahan upang magdaos ng mga ganitong gawain. And kagaya ng lagi nating sinasabi na sa church ng mga nakaraang Sunday, God has been answering our prayers. We've been praying for sa pandemic na ito na mag-subside na, and we are seeing results ng mga vaccinations and efforts ng ating gobyerno. Purihin ang Panginoon at medyo mas nagluluwag na, pero hindi ito panahon para tayo ay mag-relax. Matuloy pa rin ho tayo mag-ingat. At gusto ko din nung i-challenge ang ating mga kapatiran. We have been praying for this upang tayo ay muling makapagsama-sama upang sumamba. So let us make effort to be present ho sa atin hong bahay sambahan tuwing merong gawain at nawa tayo ho ay masumpungan ng Diyos at tatapat sa bagay po na yan. Well, speaking po ng mga gawain, meron pong parating na conference, no? I-plug in ko lang po ito. Ito ho ay ang Resurgence Conference. Ang theme is Already Not Yet, a study on dispensationalism. Kung kayo ho ay Kristiyano na matagal na panahon, maaaring na-encounter nyo na ho ang term na ito, dispensationalism. Iba merong 7 dispensations, yung iba merong 10 dispensations, yung iba sobra-sobra ang dispensations nila. Well, dito ho ipapresent ang a very biblical, healthy na pananaw ng ng dispensationalism. Ito po ay may kinalaman sa eschatology. Generally ang pananaw ay kapag ang tao ay naniniwala sa Reformed theology or sa doctrines of grace, kailangan yakapin mo na rin yung amillennialism, or not necessarily so. There are Christians na naniniwala sa doctrines of grace na tumutungtong pa rin sa dispensationalism. So ipepresent ko ito, at kung kayo ho ay nag-aaral o interesado patungkol sa bagay na ito about a study of future things, it will be on November 30, 9 a.m. At ito po ay merong face-to-face doon ho sa San Mateo Rizal, pero meron din ho itong Facebook Live na live stream. So, ipopost po natin yan sa ating mga group chats at sa ating Facebook group at Facebook page ng ating church. At so, i-block out yun na ho yung date ho na yon, November 30. At yun ho ay, I believe, ay araw ng Tuesday. Yes, that's a Tuesday. Magsisimula ang gawain ng alas 9 ng umaga and hanggang alas 5, kung nagkakamit, kundi alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. There will be 6 speakers all in all. So, wag niyo isipin, ay, hindi ako available ng 9. No. Kung magiging available ka ng 12, may aabutan ka pa rin. Kung may available ka ng 2, 3 p.m., may aabutan ka pa rin. So, gusto ko encourage kayo, if you can take time upang dumalo ho, even via live stream, dito ho sa Resurgence Conference po na ito. Isa ho sa mga tagapagsalita ay yung naging bisita na rin natin dito sa JCBC 2 years ago, January 25, si Brother Doy Ilo. Kung naalala niyo po. At I believe ang magiging pinaka-host ay, or MC ay our very own Brother Daryl Velasco. So pag-pray ho natin ang gawain na ito, if we can support, yun ho ay magiging napakalaking tulong. Okay, so tayo ho muna ay dumako sa atin hong opening prayer bago tayo umusad sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming kang pinapasalamatan, pinupuri, minamahal. Patuloy kaming namamangha sa tindi ng iyong biyaya.
Patuloy kaming namamangha kung gaano kahaba ang iyong pasensya, kung gaano ka kabuti sa amin. Lord, alam namin na kung mamarkahan mo, hindi lamang ang aming mga gawa, kundi maging ang laman ng aming puso't isipan, masusumpungan na ito, Panginoon, napakadami ng aming pagkukulang sa araw-araw. O Diyos, ngunit ikaw ay nanatiling tapat. Salamat po, Panginoon. Amin pong hinihiling ngayon na kami ay iyong patawarin, linisin sa anumang mga pagkakasala, pagkukulang namin laban sa iyo. Paalala mo sa amin, O Diyos, pakita mo sa amin kung saan kami nahulog, kung saan kami nadapa, kung saan kami nagkukulang. Ingatan mo kami, Panginoon, at nawa, patuloy mo kami bigyan ng lakas at biyaya upang patuloy na labanan, patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Lord, sa amin pong pagsusumikap na sundin ng iyong kalooban na kami ay lumalim pa sa pagkaunawa sa dakilang kaligtasan. Lord, narito ang aming pag-aaral ngayon, pagpalain mo po. Gamitin mo po ang tagapagturo, tulungan mo po ang bawat isang tagapakinig, at lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang. Ikaw pong patuloy na mangusap, ikaw pong patuloy na kumilos, lalo't higit, O Diyos, ikaw po ang mahabag at magligtas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating lesson ho ngayong gabi. We are still on we're still tackling about the doctrine of salvation, but particularly, nag-aaralan ho natin, natatapusin natin ngayong gabi, Lord willing, itong doctrine of regeneration or rebirth or born again. So, atin hong reviewin yung ating mga napag-aralan nakaraan, regeneration, pinag-aaralan natin yung ilang, tingin ko merong mas nauna dapat yan. So, we studied about man's radical depravity, yung soberanong pagpili ng Diyos sa kaligtasan, yung effectual calling ng Panginoon, effectual, that is, hindi ito papalya, at yung kaakibat nito, yung external call, hindi yun pwedeng wala. And then, narito yung katotohanan ng Biblia, ang katotohanan ng pagpili ng Diyos ng maliligtas ay hindi dapat magsansala o pumigil sa ating effort na ihayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Nakita natin yan, pero set natin yan biblically. So, yung mga naniniwala sa election na ayaw mag-evangelize, that is very unbiblical. That is not healthy na paniniwala sa salita ho ng Panginoon. Then we studied about regeneration at dalawa, pinag-aralan natin yung effectual call, at yung effectual call ay ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng external call. Ang regeneration naman, ang Diyos, ang banal na spirito ay kumikilos sa makasalanan para bigyan siya ng kakayahan at pagnanasa na tumugon doon sa panawagan na yon ng Panginoon. Now, define ho natin, and let me borrow ang definition ni Matthew Barrett about regeneration. Galing ho ito, I believe, kung hindi kakamaling tanda, sa the Gospel Coalition, definition ng regeneration. Ang sabi niya, regeneration is the sovereign work of God, the Holy Spirit, of granting spiritual life to each Christian, raising them from the dead so that they are now able to repent and trust in Christ as a new creation. So, mahalaga yan. Babalikan natin itong katotohanan ng mamaya. Ito yung pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ang siyang patay sa kasalanan ay bigyang buhay, upang siya ay magkaroon ng kakayahan at pagnanasa na magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Kristo upang maligtas. This is not a work in which man contributes, but is a work of God alone. Much as an infant receives no credit for being born, man receives no glory for being born again or regenerated by God. At nandito yung magandang analogy. That's why nilagay ko dito yung sinabi ni Matthew Barrett. Yung analogy ng kapanganakan ng isang bata. Yung literal na kapanganakan ng isang bata. Walang kredito sa kanya. Wala siyang effort. Wala siyang parte. Kumbaga sa normal na kapanganakan, ang lahat ng effort ay nandun sa nagpanganak, nandun sa nanay. Well, the same is true when it comes
to regeneration or being born again, ang effort, ang power, ang pagkilos ay wala doon sa ipinanganak, kung hindi doon sa nagpanganak. Walang iba kung hindi ang banal na spirito. Ang sabi nga ho dyan, man deserves and receives no credit, and all glory belongs to God alone. Sa Old Testament, with regards to regeneration, ang madalas nating mababasang term ay yung circumcision of the heart. Isa sa mga key passages about being born again ay sa John chapter 3 verses 1 to 8. At tignan natin yan ng may medyo detalyado ng mga nakaraan. Pero ilang summary na mga thoughts about this passage. Una, regeneration is an absolute necessity for a depraved man to be saved. Necessity. Ye must be born again. Sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So muli, it is an absolute necessity. Number 2, regeneration is the mysterious and sovereign work of the Holy Spirit. John 3 verse 8. So ito'y malinaw, gawain ng banal na spirito. And then number 3, regeneration affects a spiritual change in the sinner. Nagkakaroon ng spiritual na pagbabago. At kagaya nga nung sinabi ni Matthew Barrett kanina, ay ito ay yung ayaw sa Diyos ngayon ay gugustuhin, yung ayaw magsisi ngayon siya ay magsisisi. So merong spiritual na pagbabago na idinudulot itong kapanganakan na muli. Pinag-aralan natin last time, components of regeneration. Number 1, it is the work of the Holy Spirit, as stated before. So let us be wary of those who view rebirth or regeneration to be based upon and the work of man. Merong mga presentasyon na ganyan, na ang kapanganakang muli o ang pagiging born again ay nakabase sa tao, gawa ng tao, desisyon ng tao. It is about man, but nakita natin na hindi ho ganun. Ito ay gawa ng banal na spirito. Element of order, ang i-regenerate ng banal na spirito ay yung mga hinirang ng Ama. Element of mystery. We cannot stereotype regeneration experience on individual peculiarities. So, again, nandito yung misteryo, hindi pare-pareho ng kaparaanan. Again, minsan may mga tao na tulo, luha, tulo na lahat sa sila'y pinanganak na muli ng Panginoon. Meron namang yung iba ay naglalakad lang sila sa parke at kumilos ang Panginoon sa kanila. So we cannot stereotype. Yes, salamat sa Diyos kung sa eksperyensya mo ay ganito, pero hindi natin pwede itong gamitin at ilapat sa iba, at kung hangga't hindi ganoon ang eksperyensya nila, hindi mo tatanggapin na sila ay no born again. So we cannot stereotype that. Number next, illumination of the mind. Doon sa components ng born again. Kapag kumilos ang banal na spirito, yung nabubulagan na kaisipan ng tao ay mabibigyang liwanag. Sabi nga, for God, 2 Corinthians 4:6, for God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So again, sabi sa verse 4 niyang 2 Corinthians 4 verse 4, tayo ay nabubulagan, tayo ay binulag ng Diyos na sanlibutan ito. Walang iba kundi ang dyablo. At ano ang tanging pag-asa natin para makita natin ang katotohanan patungkol kay Kristo? Well, ito ay nakasalalay sa Diyos na nagbibigay liwanag. So it takes the supernatural power of God to overcome the blindness of the sinner and give understanding of the gospel. Kaya naka-underline ho dyan sa verse sa taas, to give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Para makilala, malaman, matutunan, matanggap yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So it takes the supernatural working ng ating Diyos. Number next, enabling of the spiritual capacity. At kagaya ng pinag-aralan natin sa total or radical depravity,
dahil ang tao ay patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan, maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, ayaw ng tao at hindi niya kaya. Ayaw niya sa Diyos at hindi niya kayang lumapit sa ating Panginoong Kristo as stated here sa John 6:65. And he, Jesus, said, therefore said I unto you, no man can come unto me. Ano? Wala daw may kakayahan na lumapit kay Kristo. Walang may kakayahan na manampalataya sa ating Panginoong Kristo. This is as clear as day na statement ng ating Panginoong Jesus, and the exemption ay wala sa preacher, the exemption ay wala doon sa sinner, the exemption is found in God, na doon sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, except it were given unto him of my Father. So, walang kakayahang lumapit kay Kristo, liban na lang na ibigay ng Ama. So, muli, itong regeneration is enabling of spiritual capacity to come to Christ. So, anong punto? Regeneration is the giving of life or renewed ability to spiritual capacity of man who was disabled by sin. So, yun yung punto ng regeneration. Pakapanganakang muli. Ang isang tao ay bibigyang buhay ng kakayahan, ng spiritual na kapasidad upang siya ay manampalataya kay Kristo. Bakit? Well, before being born again, siya ay disabled by sin, alipin ng kasalanan at patay sa kasalanan. Kaya dito papasok muli. At kung umaandar ho ang inyong, kung sinusubukan nyo sundan yung kaisipan na ito, well, therefore, ang regeneration or being born again ay nangyayari bago ang pananampalataya. So yes, so this is the statement, regeneration precedes faith. Kailangan mo nang ipanganak na muli bago ang isang tao ay manampalataya. And yes, sa tenga ng marami, at naalala ko ho, nung una kong encounter ang doktrinang ito, napaka-weird because lumaki ako sa kaisipan na kapag ikaw ay nanampalataya, doon ka ipapanganak na muli. At mamaya ho, madadaanan ho natin iyaan. So, let's continue on sa ating lesson. Wrong beliefs about regeneration. Dito tayo na tapos last time dun sa point number 1, which is baptismal regeneration. This belief comes from a misinterpretation ng John 3 verse 5. At naalala niyo ho, pinag-aralan natin sa John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. At kinukuha, particularly ng Roman Catholic Church, itong be born of water, ay ang kanilang interpretation dito ay water baptism. So, kailangan daw ng water baptism to be born again, or ang water baptism ay kasama or requirement for being born again. At isa pa sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Now, ano ang atin hong sagot dito? Dun sa word na for, ay hindi nagbibigay ng kondisyon upang magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan, kung hindi it's saying in view of or because of, dahil repent and be baptized, dahil sa kapatawaran ng mga kasalanan. At tama ang sinabi ho ni Albert Barnes sa kanyang commentary dito sa passage na ito, there is nothing in baptism itself that can wash away sins. All throughout the Bible, all throughout the New Testament. Actually, sa Peter, sinabi pa na it's not for the washing away of the filth of the flesh. Hindi pang hugas ng dumi ang water baptism. Alinaw, ang kapatawaran at paghuhugas ng kasalanan ay sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Often, na ginagamit na larawan ay kanyang dugo na siyang panghugas ng ating mga kasalanan. That going back sa sinabi ni Albert Barnes, that can be done only by the pardoning mercy of God through the atonement of Christ. Ano? Sa Ephesians chapter 1 verse 7, maliwanag, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. So it's not in baptism, water, but in Christ, through the gospel, na papatawad, nahuhugasan ang ating mga kasalanan. Now, isa pa ho,
Kung ang baptismal regeneration ay sikat at talamak at opisyal na doktrina ng Roman Catholic Church, well, isang talamak sa maraming mga evangelical churches ay ito, decisional regeneration. And with the very term itself, ay makikita natin kung yung nakaraan ay baptismal regeneration, ang kapanganakang muli ay ikinakabit sa bautismo sa tubig. Ito namang decisional regeneration, ang kapanganakang muli ay ikinakabit sa desisyon na ginagawa ng isang tao. Tingnan po natin. Ang konsepto nito ay ganito. The second birth is the result of a decision or act. At saan man nila ilagay ito, a decision of faith, a decision of acceptance, a decision of acceptance by prayer or others, ng isang tao, ng isang person. Kapag ang isang tao ay nagdesisyon na tanggapin si Jesus, kapag ang isang tao ay nagdesisyon na sampalatayanan si Jesus at tanggapin si Jesus sa pamagitan ng pagsunod sa isang panalangin, ay doon ikinakabit yung born again. At kapag nagdesisyon na siya, nanampalataya na siya, nagpray na siya, at so many times, kung naririnig ito noon sa mga dati kong kinabibilangan na paniniwala, ay pagkatapos sumunod sa panalangin, kahit ako, nababanggit ko ito noon, pagkatapos mag-pray ng tao, na-lead mo siya sa prayer, o ngayon, ikaw ay na-born again na. Na-born again ka na. Dahil ikaw ay tumanggap kay Jesus sa pamamagitan ng pagsunod doon sa panalangin. So, the punto ay medyo maraming anggulo itong or klase, that's the better word, klase itong decisional regeneration. But mainly, it is based upon man's decision to receive Christ. That's why, kung naalala nyo ho, doon sa atin hong series ng evangelism, binigyan natin ng diin ito, maraming mga evangelical churches sa panahon natin ngayon na ang kanilang evangelism is naka-geared towards decision. Yun ang habol. Mapagdesisyon ng tao, mapa-agree ang tao na tanggapin si Jesus, at madalas ang ibig sabihin noon, mapasunod sila, pumayag sila at magdesisyon sila na sumunod sa isang panalangin na ididikta. I'm not saying all merong well-meaning na mga churches na ang layunin talaga nila ang tao ay sumampalataya kay Kristo, pero napakadami, and I have seen some of them, na ang layunin talaga ay hindi maipaunawa ang ebanghelyo kung hindi mapasunod sa panalangin ang isang tao. And that is very, very dangerous. Malinaw ang sabi ni Apostol Pablo, and I've repeated this, maraming beses kong inulit ito, the power of God unto salvation is not the sinner's prayer, it is the gospel. It is the gospel. As sad to say, in so many churches, ang power of God unto salvation is the sinner's prayer. At pag nag-pray, born again ka na. Save ka na. May buhay na walang hanggan ka na. So muli, mag-ingat ho tayo sa ganitong kalagayan. Decisional regeneration. Now, I'm not saying na ang mga naniniwala, dito tayo gusto ko lang liwanagin, I'm not saying na mga naniniwala, o I'm not wholesaling na lahat ng naniniwala sa decisional regeneration ay unsaved. I'm not saying that. Ang punto lang ho ay ito, na ang paniniwala sa decisional regeneration ay isang maling paniniwala. Pero hindi necessarily ibig sabihin na sila ay unsaved. Ano ho? Just for a testimony, si Brother Paul ay sa biyaya ng Panginoon naligtas in this kind of context. Pero ang malinaw sa akin, ako ay makasalanan at si Jesus ay tagapagligtas ng makasalanan. Bata pa ako noon at naging malinaw yun sa akin. Salamat sa Panginoon at niligtas niya ako. At malinaw sa akin na hindi yung prayer, hindi doon nakakapit, kung hindi doon sa tagapagligtas ng makasalanan at ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. So, purihin ang Panginoon sa bagay na yun. So, let's continue. Misinterpretation ng John 3 verse 7, ang sabi, marvel not that I said unto you, ye must be born again. At yung iba ay tinitake ito bilang command. At actually, yung iba pinipreach ito bilang command, o kailangan kang ma-born again.
Parang utos ito sa'yo na mag-born again ka dapat. Well, this verse is not commanding us to be born again. It is saying that rebirth must happen to us. Maging malinaw po ito. Ito ay nagsasabi ng isang bagay na dapat mangyari at libang mangyari ito sa isang tao, hindi siya maliligtas. So, hindi ito isang bagay na pwedeng gawin ng tao sa kanyang sarili. Hindi ito isang bagay, ang regeneration or born again ay hindi isang bagay na may mga hakbang, may mga steps how to be born again, na kailangan mong gawin yung mga hakbang, then wala. When you did the right formula, you are now born again. No. Ang sinasabi dito ni Jesus, ang rebirth or ang regeneration ay kailangang mangyari sa iyo. At sinong gumagawa nito? Verse 8 ng John chapter 3, ang banal na spirito at hindi ang tao. Misinterpretation ng John 1:12. At again, dito ako galing dati. Ito dati yung madalas kong ginagamit din na talata. At merong confusion between adoption and regeneration. Ano sabi sa John 1:12? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, kung gaano daw kadami, yung no more no less, kung gaano daw kadami yung tumanggap kay Jesus, na madaling salita, kung gaano karami na nanampalataya kay Jesus, sila daw yung binibigyan ng kapangyarihan o ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. That's why, kapag ang isang tao noon, gawain ni Brother Paul noon, ay napasunod ko sa panalangin, sasatanungin ko sino yung tinanggap mo? Nasabihin niya, tinanggap ko si Jesus. Sang-ayon sa verse na ito, kung tinanggap mo siya, ikaw ngayon ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, ikaw ay pinanganak ng muli. Born again ka na. Ayan, ganun ko ginagamit noon ang biniview noon ang talatang ito. But that I think now it's a faulty view and a misunderstanding ng John 1:12. Bakit po? Well, the Greek word used for power is exousia, which means privilege, authority, right, or even status or regal authority. Ayan. Ito yung nagbibigay ng kapangyarihan, ng otoridad na maging mga anak ng Diyos. You have now the right. You have now a right. Hindi ito dunamis, which is pertaining to power or ability. Now, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ho ay ito. John made it clear that regeneration it's not based upon the exercise of man's will. Ito yung problema dun sa understanding kanina na sinabi ko na dating meron ako si John 1:12. Kapag nagdesisyon ka, by your will, tinanggap mo si Jesus, nagdesisyon kang tanggapin, sumampalataya kay Jesus, sumunod ka sa panalangin yun, ikaw ay na-born again na. Well, it will go directly against dun sa John 1:13. Ang sabi, ito daw mga binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa John 1:12 ay sila daw yung which were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. So, as I understand this verse 12 and verse 13, ang verse 12 ay nagpa-pertain sa adoption, binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa verse 13, ito yung pumapatungkol sa regeneration o pagiging born again, na ipinanganak. Okay? Sa verse 12, binigyan ng karapatan. Sa verse 13, ipinanganak. That's two different. Yung isa ay adoption at pag inampon, nagkakaroon ka ng legal rights ng karapatan. Sa verse 13, ipinanganak. At ang sabi, not of the will of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Ay, hindi sang-ayon sa kagustuhan ng tao, but of the will of God, which were born of the will of God. Sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Which is lalapat sa John chapter 3 verse 8. Kung sino ang gusto ng Panginoon, soberano ang banal na Espiritu. Kung sino ang kanyang i-regenerate. So anong conclusion? Verse 12 speaks of adoption as the result of faith in Christ. And verse 13 traces it back to the begetting act of God in regeneration. So, ganito ito po, para makuha natin. Lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat ng palataya kay Jesus,
ay inampon sa pamilya ng Panginoon. Therefore, sila nagkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At ito daw mga sumampalataya na ito. Yung mga sumampalataya, sila ay ipinanganak na muli, which were born. So, ang punto at ang gusto ko makita ho natin dito, point, regeneration is the divine act of God which enables a person to exercise faith and be adopted in the family of God. Ang kapanganakang muli na gawa ng Panginoon ay kilos ng Panginoon na siya nagbibigay ng kakayahan sa isang tao upang siya'y manampalataya, at pag siya'y nanampalataya kay Kristo, siya'y inaampon at binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, bahagi ng pamilya ng Panginoon. So again, itong decisional regeneration ay isang malaking parte ay yung misinterpretation, misunderstanding ng John 1:12. Verse 12 pertains to adoption. Verse 13 pertains to regeneration. Well, let us look at some scriptures para makita ho natin kung gaano kaklaro ito. Sa 1 John 5:1, pero sinabi si John, at gusto ko lang bigyan ng pansin natin yung first part. Ang sabi ni John ito, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him, that begotteth, loveth him also that is begotten of him. Now, ang pinaka-concern natin yung first part, sabi ko nga ho, at kung binasa pa lang natin, hope nakita nyo na, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Anong gusto ko makita natin? Note, the pattern of similar statements in John is not causal but evidential. Anong not causal? Hindi ito ang cause. Yung pananampalataya kay Kristo, hindi ito ang cause ng pagiging born of God. Kung hindi, actually makikita pa natin yung nananampalataya kay Kristo, yung pananampalataya kay Kristo ay evidence ng pagiging born of God. Nakuha niyo ho? Ang sabi doon, whosoever believeth that Jesus is the Christ, hindi siya will be born again. No. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. That believing in Christ is an evidence na naipanganak siyang muli. So, mauuna ang kapanganakang muli bago ang pananampalataya kay Kristo. The evidence that a person is truly born again is that he believes that Jesus is the Christ. So, pag pinag-usapan nga yung chicken and egg, yung usapan, alin na una, itlog o manok? Ano rin nauna? Regeneration o pananampalataya kay Kristo? Well, nauna ang regeneration at ang ebidensya ng regeneration ay pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. So, important, the word believeth is in the present tense. That is, sumasampalataya. Sino mang sumasampalataya, tuloy-tuloy na pananampalataya. And the word born is in the perfect tense. Ang ibig sabihin, having been born again in one point with continuous effect. So, na born again in one point at tuloy-tuloy ang epekto. At ano yung tuloy-tuloy na epekto nito? Yung tuloy-tuloy na pananampalataya kay Kristo. Sabi nga ho ni Wayne Grudem, I believe galing ito sa kanyang systematic theology, the idea that regeneration come before saving faith is not always understood by evangelicals today. As we have said, hindi ito yung popular na paniniwala at marami ang naniniwala na baligtad. Una muna yung faith bago ang pagiging born again. Ganun ako dati. Sometimes people will even say something like, if you believe in Christ as your Savior, then after you believe, you will be born again. Ganun na ganun ako dati. But Scripture itself never says anything like this. And that's a good point ni Wayne Grudem. Walang sinasabing ganito ang salita ng Panginoon. This new birth is viewed by Scripture as something God does within us in order to enable us to believe. As we have seen dito sa 1 John 5:1, yung sumasampalataya ay ipinanganak ng Panginoon. Hindi ang pagtingin natin ng cause and effect nito, ang cause ay hindi yung pananampalataya at yung born again, hindi yun yung epekto. Actually, ang pananampalataya kay Kristo, yun yung effect, at ang cause ay yung pagkapanganak na muli ng Panginoon. 2 Corinthians 4:6, ilang beses natin tinignan ito.
For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, bago mo makita, bago mo maunawaan ang katotohanan ni Kristo patungkol kay Kristo ng Ebanghelyo, kailangan muna ang pagkilos ng Panginoon. Handon yung pagpanganak na muli. So, parallel between illumination and creation of light. Dalas natin pinapaliwanag yan. God's act of enlightening is the cause of understanding and believing. Itong enlightenment na bahagi ng regeneration component, if you remember our study, ay siyang cause, at ang nagiging resulta nito, ang effect nito ay understanding at ultimately believing in the gospel. So, nauuna muna itong gawa, itong kilos ng Panginoon na ito. Sa Acts 2 verse 8, very familiar verse, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Kung nyo napansin, naka-underline itong word na that. At isang malaking tanong ay, alin yung that? What is that? Ano? Yung bang that? Ano ba yung ito'y hindi sa inyong sarili? Ano yung ito? Yung bang ito ay yung biyaya? Well, malinaw, ang biyaya ay hindi galing sa atin. Ito'y galing sa Panginoon. Salvation, kabuuan nito, yes, ito'y galing sa Panginoon. Pero ang pinakamalapit, sabi nga ho dito, faith is the antecedent. It is the nearest antecedent of the relative pronoun that. Therefore, I believe na ang tamang interpretation dito ay yung that ay pumapatungkol sa faith. If not, the whole of salvation, even faith, kasama ang faith. That not of yourselves. Even our faith is not of ourselves. Yung grace, the whole of salvation, even our faith is not of yourself. Yes, tayo ang nanampalataya, pero hindi galing sa atin. It is the gift of God. The reason why any sinner exercises faith in Christ is because God gave him the disposition to believe. Remember, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 6, no man can come to me except it were given to him of my Father. Liban na ibigay sa kanya ng Ama. Sa Acts 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, the city of Purple, the city of Thyatira, heard us. Narinig niya ang pangangaral ni Pablo, whose heart the Lord opened. Nandun yung pagkilos ng Panginoon sa puso ng taong ito, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Now, sorry po, magiging medyo sarcastic ako sa comment na ito. Kung talagang ipaglalaban ng mga ayaw ng election at ayaw ng effectual calling ng Panginoon at tinatanggi ang katotohanan na ito, at ang deciding factor ay ang will ng tao, free will ng tao, decision ng tao. Well, kailangan nilang magprotesta dito sa Acts 16:14. Bakit binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia? Ba't di na lang hinintay na magdesisyon si Lydia? Bakit? Hindi ba nilabag ni Lord ang free will ni Lydia dito? Nagpaalam ba muna siya kay Lydia? Lydia, bubuksan ko ang puso mo, ha? Agree ka o disagree? No. Hindi kailangan ng permission ng Panginoon. Binuksan niya ang puso ni Lydia. At salamat sa Diyos, nung tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi muna siya naghintay ng permiso mula sa atin. Binuksan niya ang puso natin. That we attended, just like Lydia, she attended to the things that were spoken of Paul. So the text clearly represents a cause and effect. The cause, God's opening of Lydia's heart. Effect, she attended. At ang lundo is unto faith, of the preaching of the gospel. She believed. So nandun muna ang pagkilos ng Panginoon. So narito ang punto. Regeneration is God's remedy to man's spiritual deadness or total depravity. So, nandun yung katotohanan. Ang tao ay patay sa kasalanan. Ang tao ay ayaw sa Diyos. Ang tao, kapag in-exercise niya yung kanyang malayang kalooban,
siya ay dadalhin nito palayo sa Panginoon. Ayaw ng tao sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos. Mas gusto ang dilim kaysa sa liwanag. At ang tugon dito, ang gamot dito ng Panginoon ay itong regeneration na siyang gumagamot sa spiritual deadness at depravity ng tao. Man who does not want to is made willing, and man who is not able to is enabled. Yung taong ayaw, which is lahat ayaw, ay ginagawang may gusto o binibigyan ng kagustuhan. At yung taong walang kakayahan ay binibigyan ng kakayahan. So bakit isang araw, ikaw, tayo, napatay sa kasalanan, alipin ng kasalanan, nabubuhay sa pita ng laman, walang pakialam sa Panginoon, hindi nagmamahal sa Diyos. Mas gusto ang liwanag, mas gusto ang dilim kaysa liwanag. Bakit isang araw nakita natin si Kristo? Ang Diyos ang nagbigay liwanag. Bakit isang araw ginusto natin si Kristo? Ang Diyos ang nagbigay ng kagustuhan. Ang Diyos ang nagbukas ng puso. Bakit isang araw tayo na walang kakayahang lumapit kay Kristo ay lumapit sa Kanya, nanampalataya sa Kanya? Well, ito'y binigay ng Ama. At yun ay ang kapanganakang muli. So actually, dapat dito matatapos yung ating lesson. Pero gusto ko lang sagutin ang ilang mga misconceptions and objections. Now, in the course of our previous studies, even sa ating evangelism and doktrina, pag-aaral about election unto salvation, nadaan natin somewhat. Pero gusto ko lang tukuyin ulit ang ilang mga bagay because it's naririnig ko na meron tayong ilang mga kapatid na encounter ang question na ito. At pag nagbasa-basa tayo sa social media, hindi minsan lang ako nakakita, kundi ilang beses na ako nakakita ng mga memes, ng mga caricatures about the doctrine of election and regeneration and so on, na ito yung isang ibinabato. O itong dalawang ito yung ibinabato. Mainly, number one, God forcing salvation on those elect who does not want to be saved. Ano? Pinupuwersa ng Diyos ang kaligtasan dun sa mga pinili ng Panginoon na ayaw namang maligtas. At ito yung larawan, ano? Sorry, pero ito yung larawan. Tila baga yung nasa harapan na yung Diyos at yung hinihila yung isa at nagsusumigaw yung isa, ayaw kong maligtas, ayaw kong maligtas. Ang sagot ng Panginoon, sorry, you're chosen. Wala kang magagawa, pinili kita. Sorry ka na lang. And again, pinipinta ng iba na ganito. And pangalawa is the opposite. God rejecting the non-elect who wants to be saved. Gustong maligtas, pero ito yung picture. Lord, I want to be saved. Ang sasabihin ng Panginoon, sorry, you're not chosen. Ganito, pinipinta. Ito yung isa sa mga caricature na ginagamit at upang i-reject ito, no? Ayaw maligtas pero dahil pinili, pipilitin. Gustong maligtas dahil hindi pinili, hahadlangan. Well, ano ho ang sagot dito? Una, dun muna sa ayaw maligtas tapos pipilitin. Well, ang sagot ho ito. The Bible is clear that no man desires God. No man desires. Sorry, mali yata itong sentence ko. The Bible is clear that no man desire. Wala dapat desires God. Walang may gusto sa Diyos. Now, let me put a note. Many wants to be comfortable, problem-free, enjoy, and perfect health. Marami may tao gusto maging komportable, maging walang problema, enjoy, perfect ang health, at wala nang kamatayan pa. Well, saan yun? Sa heaven. Kaya maraming tao gusto sa heaven. Dahil komportable sila. Maraming nagnanasa na maligtas. Kasi gusto nilang maligtas sa mga problema, hindi dahil gusto nila ang Diyos. Hindi dahil mahal nila ang Diyos. Hindi dahil hinahanap nila ang Diyos. Dahil gusto lang nilang komportable sila. They desire the best place for themselves, but they do not desire God. At sabi nga ng isang theologian, kapag ang mga taong ito ay napunta sa langit, masusuka sila. Kasi ayaw nila sa Diyos. Ayaw nila sa Diyos.
Marami silang gusto, pero napagkakamalan dahil gusto nilang komportable, gusto nila ang langit, napagkakamalan gusto nilang maligtas. At hindi mo pwedeng ihiwalay ang kaligtasan sa Diyos. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang kaligtasan kay Kristo. Sino ang liwanag? Si Kristo. Ang sabi ng Biblia, dumating ang liwanag at mas gusto ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Remember the invitation of Kristo, come unto me, all that you labor and are heavy laden. They want to go to heaven, but they do not want to come to Christ. And that cannot be. Hindi uubra. 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body is to be present in heaven. No, to be present with the Lord. This is the supreme hope ng isang totoong Kristiyano. It's not really heaven. Hindi. O sana na naalala ko, may nakakausap ako dati, excited daw siya sa langit para yun daw mansion niya, lalagyan niya ng mga kurtina, lalagyan niya ng mga palamuti, tapos magpapaparty daw siya, iimbitahan niya daw kami. Wow! Ang heaven na kanyang iniisip ay parang improved earth lang or parang bilyonaryo lang sa mundo. To be absent from the body is to be present with the Lord. Heaven is God's abode. Hindi pwedeng paghiwalayin. So, gusto ko lang maging maliwanag yung mga taong gustong maligtas. Madalas ayaw talaga nila. Dahil ayaw nila sa Panginoon. So, muli, magkaroon lang tayo ng tamang perspektibo. Maliwanag ang Biblia, ayaw ng tao sa Diyos. Therefore, ayaw nila ng kaligtasan. Nasabi sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Madalas kinukot ito. Hopefully, ituloy nila sa verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Kung gaanong non-righteous, no, not one, pareho din, none seeketh after God. Wala. Kahit isa. By the way, ang humahanap ay si Kristo, I come to seek and to save that which was lost. Hindi ang tao ang humahanap, hindi ang Diyos ang humahanap. Romans 8:7, but because the carnal mind is enmity against God, why would they desire heaven? Ang number one na kaaway ng tao ay ang Diyos. Ang number one na kaaway ng taong patay sa kasalanan ay ang Diyos. Ba't nila gugustuhin ng langit at doon ng Panginoon? Ayaw nila sa Panginoon. They're in enmity against God, or is not subject to the law of God, neither indeed can. John 3:19, madalas natin na-quote kanina, and this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So, ayaw ng tao. So, the Bible is clear that no man desires God. Number 2, ito yung sinabi natin kanina, in regeneration, man who does not want to is made willing, and man who is not able to is enabled. Nandito yung sagot. So, walang may ayaw na pipilitin ni Lord. No? Lahat ay ayaw. At yung mga pinili ng Panginoon ay ipapanganak niyang muli. At itong mga ayaw ay ngayon gugustuhin na nila ang Panginoon. Gugustuhin na nila ang pinakamaganda, ang pinakatama, ang pinakaperpekto, ang pinakamasarap, ang pinakadakila. Gugustuhin na nila. O ng iba kung hindi ang Diyos. Naalala ko si Paul Washer, isang mangangaral, and I would commend to you any preaching ni Paul Washer. It's a very good. Lagi ako nagbe-benefit yung nakikinig sa kanya. Anyway, nagpinta siya ng larawan. Halimbawa daw meron isang baboy. Sorry. Simula. Halimbawa daw ay naghanda ka ng dalawang bagay. Una, naghanda ka ng lahat ng mga tira-tirang pagkain 2 weeks ago. 2 weeks ago, okay? 14 na araw nakakaraan, mga tira-tirang pagkain sa rep. Syempre, mga panis na, mga bumubula na, mga sira na pagkain at pinagsama-sama mo sa isang balde. And then sa kabila, naghanda ka ng isang 1-inch T-bone steak na napakalambot at napakasarap ng pagkakaluto. May mashed potato pa. At ngayon yung baboy, pinawalan mo. Saan pupunta yung baboy?
Well, isushoot niya yung kanyang ulo, hindi dun sa steak, kundi dun sa timba na naglalaman ng mga bulok at sira. Bakit? Baboy siya. Pero pagpalagay daw natin na ikaw ay may kapangyarihan na yung baboy ay gawing tao. Ginawa mong tao yung baboy. Ngayon, ano gagawin ng tao? Aalisin niya yung kanyang ulo sa loob ng balde. Iiwanan niya yung basura. Pupunta siya doon sa tamang pagkain. Doon sa masarap. Doon sa malinis. Yes, kapos ang larawan na ito, but it makes a point. Lahat ng tao ayaw sa Diyos. Ang gusto ay dilim. Ang Diyos ang kumilos. At ginawang ang tao na ayaw sa Diyos, na gusto ang Diyos. May kakayahan na lumapit sa Diyos. At saka siya lalapit sa Panginoon. So again, yung myth na sinasabing ayaw ng tao pero dahil pipilitin ng Diyos, that is totally unbiblical and no foundation at all sa salita ng Panginoon. The unwilling is made willing. The unable is enabled by regeneration. Well, the number 2, again, sa Acts 16:14, binuksan ng Diyos ang puso. Sa Galatians 1:15, ang ganda pala nitong passage na ito, ang sabi ni Pablo, but sino pa ba ang isa sa pinakadakilang tao na ayaw kay Kristo? Ayaw sa Kristyanismo? Si Pablo. Pero ang sabi, Galatians 1:15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace, take note of that called, as an effectual calling, to reveal His Son in me. Pinahayag, pinakilala, pinaunawa. So, ito ay kilos ng Panginoon. Upang itong tao, hindi lang basta siya, ayoko niya. No. Kundi siya nang gagalaiti laban sa Kristyanismo. Ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang nagbago. Well, yung number 2, God rejecting the non-elect who wants to be saved. Oh, Lord, gusto ko maligtas. Well, sorry, hindi ka elect. Diyan ka na lang. Again, this is a myth. This is a caricature. This is unbiblical. At ito'y maling-mali. Number 3, faithful are the words of Christ. Let me answer it this way. Sa salita mismo ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa John 6:37? All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me will I in no wise cast out. Apat ang mga salita na ito ni Jesus. Lahat ng lalapit sa Kanya, wala siyang ikakaila. Wala siyang tatanggihan. Basta, tunay na lalapit at tunay na sasampalataya kay Kristo. So muli, yung pinipinta nilang larawan, Lord, gusto ko maligtas. Ay, sorry. Sabi ng salita ng Panginoon, totoong lalapit kay Kristo, in repentance and faith, hindi i-reject ni Jesus. Now, the second part is true. And by the way, merong mga ayaw maniwala sa election at total depravity at may nakikita akong comment na kinukot itong second part ng verse, pero the first part is also true. All that the Father giveth me shall come to me. Bakit naman siya lalapit kay Kristo? Dahil binigay siya ng Ama kay Kristo. Siya ay kabilang sa mga pinili ng Panginoon na ibinigay kay Kristo. At dahil doon, siya ay lalapit kay Kristo. At narito yung hamon nga sa amin ng isang teacher namin, si Brother Ralph Warren. Can you preach both? Kaya mo bang to? Ito yung hamon niya noon na sa mga gusto mag-reject about election, mag-reject sa mga doctrines of grace na ito. Can you preach both? Can you stand up sa pulpit next Sunday, i-preach mo ang John 6 verse 37, both parts. All that the Father giveth me. Particular people given to the Son. And then preach the second part also. Him that cometh to me will I no wise cast out. At kung hindi mo kaya ipangaral yung isang part, may mali sa pagkaunawa mo sa kaligtasan, may mali sa pagkaunawa mo sa pagpili, paghirang ng Panginoon sa kaliligtas. So, dito natin tatapusin yung ating lesson ngayong gabi. So, muli yung dalawa, naalala nyo yung balikan natin, yung
Dalawang God forcing salvation on those elect who does not want to be saved. Ang sagot, walang may gustong masave. At yung pinili ng Panginoon ay ibo-born again, made willing and able. Now, yung pangalawa, God rejecting the non-elect who wants to be saved. Well, ang sagot ng salita ng Panginoon, yung totoong lalapit kay Kristo, hindi niya tatanggi. Pero yung first part din na totoo, siya ay ibinigay ng Ama kay Kristo. At hindi natin pwedeng itanggi alinman sa katotohanan. With that, tayo ho ay magtatapos. At tingnan ko lang ho, baka meron ho may question sa atin hong comment section. Wala naman po. Baka merong nag-message sa akin. Wala rin po. Text. Wala rin po. So, I hope ang dahilan ng kawalan ng katanungan ay hindi dahil magulo at walang naintindihan. I hope ang dahilan ng kawalan ng katanungan ay naging maliwanag at naging maliwanag po ang lahat. At ito ho ay naging maliwanag kaya walang tanong. Ano? So, may plug-in ulit. Ito hong ating conference, November 30. That will be next week, Tuesday, 9 a.m. Ang simula po niyan, may live stream po yan. So muli, ipo-forward natin yung links sa ating mga group chats, Facebook page, and Facebook group. Sana ho, kung meron kayong pagkakataon or panahon, and also kung ma-fix yung schedule nyo to make time para ho dito, I believe ito ho ay magiging beneficial sa atin hong pananampalataya. Tayo ho ay magwakas sa isang panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan, sa iyong pagtuturo, sa iyong habag. Hindi, Panginoon, namamangha kami. Paano kami na mga patay sa kasalanan, rebelde laban sa iyo, ay minahal mo, at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay pinanganak mong muli. Ang puso na bato at ayaw sa iyo ay pinalitan mo ng puso na laman. Ang walang kakayahan na manampalataya sa iyo ay binigyan mo ng kakayahan. Binigyan mo kami ng pananampalataya. Salamat, O Diyos, at niligtas mo kami. At ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Lord, again, ang mga impormasyon na ito ay huwag nawang manatiling impormasyon lang. Lalo't higit, huwag nawang magdulot ng kayabangan. Lalo magpakumbaba sa amin at mamangha kami sa grabing biyaya mo sa amin ay nagligtas. Lord, tulungan mo kami pagbulay-bulayan ng mga katotohanan ito. Patuloy na maging kamangha-mangha ng kaligtasan na biyaya mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Patuloy na mag-ingat, gumamit sa amin. Patuloy na maging behikulo ng ebanghelyo sa iba. Kung aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. God bless po. Again, kung meron ho kayong mga prayer requests, please send them. At isang kagalakan ho sa akin na kayo ho ay maipanalangin. Ingat po tayong lagi. Magandang gabi. God bless.